Ngayong araw na 'to ay gagawa ako ng sample ng authorization letter pero may twist. Pipili ako ng isa sa mga comments na natanggap ko about authorization letter kasi apparently kahit 3 beses na po akong nag-upload ng authorization letter in the past couple of years, may mga tingin ko hindi pa rin talaga natututo kung paano gumawa ng authorization letter sa paraan na ginagawa ko. Kasi sinabi ko naman step by step pero nagtatanong pa rin kung paano yun gawin. Kaya ngayon, dahil nga nauuso na yung artificial intelligence or AI, I think makatutulong talaga to para sa mga taong hindi talaga makasunod sa paggawa ng authorization letter. So, gamit ang AI, ipapakita ko sa iyo kung paano ka makakagawa ng authorization letter sa pinakamadaling paraan. Like, in less than 5 minutes, meron ka ng authorization letter. So, umpisahan na po natin. Nandito ako ngayon sa ChatGPT. Isa po itong sikat na artificial intelligence tool na makatutulong para makagawa tayo ng authorization letter sa madaling paraan lang. So, ang gagamitin kong sample ay ang kapapasok lang na comment 28 minutes ago. Sabi dito, "Hello po ma'am, good morning po. Help naman po, kailangan po ng authorization letter na dadalhin sa barangay. May nirereklamo po akong tao, kailangan daw po ng authorization letter kasi po nandito po ako sa abroad. Kapatid ko po ang inuutusan kong humarap doon sa tao na aking nirereklamo, kailangan pong dalhin sa January 17. Sana po matulungan niyo po ako. Salamat po in advance. Sana po Tagalog version." Alright, so perfect ito dahil kailangang-kailangan yung letter. Susubukan nating gumawa ng authorization letter gamit ang ChatGPT na Tagalog version. Pero syempre gagawa rin tayo ng English version kung para may options, 'di ba? So, yun, utusan na natin si ChatGPT. So, ganito. Gawan mo ako ng authorization letter na isusumite ko sa barangay. Ang pangalan ko, itago natin siya sa pangalang Mike de Guzman. Guzman. Uutusan ko ang aking kapatid na si Michael de Guzman para ang siya ang humarap sa barangay. Mayroon kasi akong inirereklamong tao dahil sa mag-isip tayo, wala siyang sinabing dahilan kung bakit. Dahil sa pagnanakaw na lang sa aking mga naipundar. Yun na lang kasi nasa abroad siya eh. So, review lang natin. Gawan mo ako ng authorization letter na isusumiti ko sa barangay. Ang pangalan ko ay Mike de Guzman. Uutusan ko ang aking kapatid na si Michael de Guzman para siya ang humarap sa barangay. Meron kasi akong nirereklamong tao dahil sa pagnanakaw niya sa aking mga naipundar. Ipapasa ko ang sulat sa January 17. Thank you. Ayan. So, ganito lang, kung ano yung kailangan mo, sasabihin mo lang. Pero syempre, kung ayaw mong sabihin yung mga pangalan, mga iba pang detalye, then magbibigayan sila ng option si ChatGPT. Ganyan siya katalino. Okay, so pindutin lang natin tong icon na to, tapos andito na po ang ating authorization letter. Okay. Alright, meron pa nga siyang notes na nakalagay dito. Ito yung authorization letter. Date, nakalagay January 15, 2025. Yes, kasi dated today yan. Then, to whom it may concern, nilagay dito, I, Mike de Guzman, of legal age and a resident of your address,
hereby authorize my brother Michael de Guzman to represent me in all matters pertaining to the complaint I have filed against an individual who committed theft of my belongings. This authorization empowers him to appear, discuss, and process any necessary documentation or actions required by the barangay regarding this case. The submission of this letter is scheduled for January 17, 2025. Should you need further verification of details, please do not hesitate to contact me at and then provide your contact number or email as well. Pwede mong ilagay. Thank you for your understanding and assistance regarding this matter. Sincerely, Mike de Guzman, and of course, your signature. Okay, ngayon nasa ibang bansa ka, nasa ibang bansa siya currently. So, meron ka naman sigurong means para mag-create ng email. Tapos, syempre yung signature mo is pwede namang um, electronic signature na lang. Okay? Ngayon, since ang gusto niya po ay Tagalog or dito sa notes ni ChatGPT, make sure to provide a photocopy of your valid ID and your brother's ID for identification purposes. Yes, nakalagay to sa mga videos ko previously. Mag-a-attach ka po ng at least 2 valid IDs. Kung wala, isa lang, ikaw at ang kapatid mo dapat may ma-provide na photocopy nun. And then, update the holder, your address, and your contact number with the appropriate information. Siyempre, yung ilalagay mong information or address ay yung address kung saan ka ngayon nakatira. Okay? And then, since ang gusto mo nga ay Tagalog version, ang gagawin lang natin ay utusan natin si ChatGPT na i-translate siya sa Tagalog. Please translate the letter to Filipino or Tagalog. Yan lang. Tapos, pindutin na ulit natin tong arrow up icon. So, yan, nag-iisip na siya. Narito ang Tagalog na version ng iyong authorization letter. Okay? Ayan. Alright. So, yan. As fast as that, di ba, meron ka na agad authorization letter. Po, at yun lamang po. Sana may natutunan kayo sa video na to. Kung meron pa, hit naman yung like button. Subscribe ka na rin sa channel ko kung hindi ka pa nagsasubscribe. Kung meron kang video suggestions or anything na masasabi mo sa video na to, i-comment mo lang yan sa baba. Promise, magre-reply ako. And also, share this video sa iba pang kakilala mo na gagawa rin sana ng authorization letter pero hindi alam kung paano at nahihiyang mag-approach or magpagawa sa iba na marunong. So yeah, I'll talk to you next time. Bye!